In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Conception Prayer. We praise you, Lord, and this daughter of Israel, Mary, your faithful one and our mother. We pray, as she did, may your name be holy. May the hungry be filled, and the rich know hunger. May the proud be scattered, and the oppressed rest up. May your love be ever with your people. We make our prayer always through Mary's child. He arose from her, the Son of Justice, Jesus, who is Lord forever and ever. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikakasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari itong gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinasabi. At
nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Na isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagnilay at makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. So mga kapatid, today we are celebrating the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. So, or the feast of the Immaculate Conception ng ating mahal na inang Maria. So, ano ba ang Immaculado Conception or Immaculate Conception, no? So, alalahanin natin that ito po ay tungkol sa paglilihi sa ating mahal na inang Birhen Maria. Hindi yung paglilihi niya sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. But I would like to read some words from Mary Ward University about the solemnity of the Immaculate Conception, December 8. On December 8, we honor Mary, our mother. The solemnity of the Immaculate Conception is a Catholic feast celebrating Mary's conception without sin. Even though this feast day occurs in the liturgical season of Advent, which prepares for the birth of our Lord Jesus Christ, the Immaculate Conception refers to the conception of Mary and the womb of her mother, Saint Anne. So yun ang sinabi ko kanina, that this is all about sa paglilihi sa ating mahal na inang Birhen Maria. So the dogma of the Immaculate Conception asserts that from the first moment of her conception, the Blessed Virgin Mary was, by the singular grace and privilege of Almighty God, and in view of the merits of Jesus Christ, Savior of mankind, keep free from all stain of original sin. So, ang ating mahal na inang Birhen Maria, no, ay kumbaga sa hindi siya nasa sakop sa original sin. Wala siyang minana na original sin. So, the observance of this feast began with a papal encyclical by Pope Pius IX when he formally defined the dogma of the Immaculate Conception and Affabilis Deus on December 8, 1854. Several years later, in 1858, the Blessed Mother gave her name to Saint Bernadette at Lourdes, stating, "I am the Immaculate Conception." So, yun po, no, ang ating munting nalalaman at nabasa sa ating pagguginita ngayon, or the feast of our Blessed Mother as the feast of the Immaculate Conception. But mga kapatid, napakahalaga itong araw na ito sa ating lahat dahil dito sa pag-uo ng ating mahal na ina ay natupad ang plano ng Diyos, no? Kasi ang dito, ang kumbaga sa ang game plan dito no? Kung hindi nag-oo si Maria sa ating Panginoon, masasabi natin that maybe we don't have Christ, no, to save us, or maghahanap siya ng iba. But then, because God is already designed Mary as the vessel of the Savior, so yun. But si Mary, meron siyang free will din, no, na tanggapin o hindi ito. But then, because he is really love God, so tinanggap niya. Kung ating babasahin ang gospel, ang anghel na si Gabriel ay pinadala ng Diyos para sabihin kay Maria ang plano ng Diyos. So,
O pinadala siya sa bayan ng Galilee, sa Nazareth, called Nazareth, ano? So, itong si Mama Mary ay of course alam na natin na ay ibibitrod na siya, no, sa kanyang pangasawang si Joseph, no, na mula sa angkan ni David, no. So, ang anghel nga nag-greet sa kanya, no, "Hail, full of grace." So, yun ang sabi ng anghel sa kanya. So, sa atin ngayon, napakalungkot lang, no, na isipin na at, I don't know, no, sa aking sarili hindi ko ma-fathom ba, no, kung bakit, hindi naman lahat, bakit marami ang parang galit na galit sa mahal na Inang Birhen Maria, lalo na sa ating mga Katoliko, no, na pinupuri natin, pinahahalagahan natin ang mahal na ina, no. We are not uh, considering Mary as God, but she is the mother of God because she bore Christ. She's the Son of God. So, but then, hindi ko maintindihan kung bakit anong mga feelings itong mga kapatid natin sa ibang pananampalataya that para bang no, galit na galit sila. Ano kayang nagawa ng kasalanan ni Mama Mary sa kanila, no? Ay dapat nga magpasalamat sila, no? Na nag-yes si Mama Mary, no? Magpapasalamat sila sa mahal na ina dahil kung hindi sa kanya na nagiging vessel, nagiging tapagdala ng tagapagligtas, ay hindi tayo nailigtas, no? So, but then, I don't know, no? Kung ano talaga ang nag-uudyok sa kanila na bakit gano'n na lang ang galit nila, no? As I heard from one of the pastor who is already converted from Protestantism to Catholicism, ay sabi niya pag nakita niya daw si Mama Mary kahit na yung statwa lang niya, yung pictures, you know, ano ba, yung parang paningin niya yung hindi na maganda, no? Yung parang devil daw, sabi niya. Parang nakakati siya, no? O kinakati na hindi niya maintindihan. Parang ba yung mindset kasi that Mary is they're making her ibang masama sa kanila, no? Sa isip nila masama. But din kung babalikan lang natin ang ebanghelyo natin, kung ang mahal na ina ay masama, ang Diyos kaya ay gagamit sa kanya, no? Para magiging ina ng kanyang anak na magiging tao. Isa lang ang alam ko kung bakit may galit na galit sa mahal na ina. Ang diablo lang. Si Lucifer lang ang galit na galit sa mahal na ina. Dahil sa kanya, nagiging or mayroong katawan ang anak ng Diyos. Dahil yan ang gusto ng devil, magkaroon din siya ng sarili niyang katawan. So that's why he is possessing some people, no? Kasi gusto niya magkakaroon siya ng sarili niyang katawan. So yun ang hindi niya matanggap kaya galit na galit siya, no, sa mahal na ina. Dahil yung plano ng Diyos, yun yung hindi niya alam na magkakaroon ng flesh, no, ang anak ng Diyos. So, yun lang ang alam ko na nagalit na galit sa kanya. So, kung ikaw ay galit na galit ka sa mahal na ina, alam mo na kung nasaang panig ka. So, masakit man ito aminin, but then,
Ito ang realidad, no, mga kapatid. So, sa ating ebanghelyo, ang sabi ng anghel dito sa ating mahal na ina na maglilihi siya. He will be overshadowed, no, by the Holy Spirit. Kasi nung sinabi ng anghel Gabriel na manganganak siya, parang nagtataka pa nga no, parang nagugulumihan pa si Mama Mary kung bakit. Sabi niya, how can this be since I have no relations with a man, no? Yung bang sa isip niya na, wala naman akong nagawa or nagiging relasyon, ano? Nagkaroon kami ng ng isang lalaki. Bakit ako maglilihi, no? At sinasabi ng anghel, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. You see? So therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Yun mga kapatid. Yun ang gusto ng ating mahal na Ama na mangyari. Nga ang pinsan ni Mama Mary, no, na si Saint Elizabeth ay that time is also pregnant, ng 6 months na sa kay John the Baptist. So kaya nga nasabi ng anghel na there's nothing impossible with God, no? Or there will be no impossible for God, no? Kasi ang Diyos talagang pag gusto niya kahit na anong edad mo pa, kung gusto ka niyang manganak, magbuntis ay mangyayari yun. So, itong napakaganda ng sagot ng ating mga naina at sabi niya, behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Okay? Tinanggap niya. So mga kapatid, napakasarap, no, na isipin that because of someone na tinanggap ang kalooban ng Diyos, sumunod sa Diyos, biniyayaan siya, no? So ito yung biyaya na matatanggap natin kung yung kalooban ng Diyos ay ating sinusunod. So dito ang kalooban ng Diyos sinunod ng ating mahal na ina, no? Napakabuti niyang babae para sa ating lahat. But sa iba naman, napakasama niya, no? So sabi ko nga, napakalungkot nga isipin na itong mga bagay na ito ay hindi pinahahalagahan, no, ng marami. Lalo na yung mga kumukontra sa dogma na ito, no, ng Catholic Church. So bakit bakit hindi natin matanggap ito? Ano ba ang gusto nating mangyari? Of course, magpo-focus tayo sa ating Panginoon, but then kailangan din nating bigyan ng parangal, no, ang nagdala, no, or ang nag-conceive ng magliligtas sa atin. So, hindi minsan maiwasan that sometimes, no, may mga tao rin na sa sobrang pagmamahal at kulang sa kaalaman that nasa isip nila, no, na ang ating mahal na ina ay isang Diyos din. So, but then, ang simbahan, the Catholic Church is really clear that Mary is not God, but she is the Mother of God. Theotokos. So mga kapatid, sana naway itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay mapagnilayan natin that kung ano man ang kalooban ng Panginoon ay dapat mag-yes din tayo. Yung kanyang gusto. Hindi yung gusto lang natin, no, yung masunod.
Kasi pag gusto lang natin ng masunod, minsan nalilihis tayo ng direksyon, no, mga kapatid. So sana naway sa araw na ito, the Feast of the Immaculate Conception, ay matanto ang ating mga puso't isipan na walang ibang hangad ang mahal na Ama sa atin, yung ating Panginoon, ay kundi yung kabutihan natin. Ang makasama niya because He is created us, but He gave us freedom, no, to choose. Hindi niya tayo ginawang robot. So, kaya nga, pagkasala man tayo, binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. So, this Advent season, ay ito po yung panahon na humingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. This is the time of preparation, no, sa pagdating na anak ng Diyos. So mga kapatid, yun lang po, at happy feast sa lahat ng mga nagse-celebrate ngayon ng kapistahan ng Immaculada Concepcion sa bayan ng Concepcion sa Iloilo at sa Barangay Gisihan sa Dawaan Antique. At sa inyo dyan sa kung saan mang panig ng mundo, lalo na sa Pilipinas, maraming lugar nag-celebrate nitong fiesta na ito. So inyong lahat, happy fiesta, at naway pagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa ating mahal na ina na siya pong naging daan para po makamit natin ang ating kaligtasan. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat, at ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga taga-subaybay, sa mga tumatangkilik sa ating pinakamunting channel na ito. At sa lahat natin ng mga subscribers, marami pong salamat sa inyo. Naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. Ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. We will send the Holy Spirit to guide us sa tamang landas ng pamumuhay. Marami pong salamat muli. God bless us all. Huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Kristo. Marami pong salamat muli, at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.